Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa kung ano ang tunay na pamilya? Halina't samahan ninyo akong muli sa isang paglalakbay na puno ng sakit, pag-ibig, at mga di inaasahang katotohanan. Sabi nila, ang tahanan ay kung nasaan ang puso. Pero paano kung ang puso mo ay matagal nang tumigil sa pagtibok, nababalot ng yelo ng kalungkutan? At ang tanging pag-asa ay darating sa anyo ng isang estrangherong kakatok sa iyong pinto, handang harapin ang unos na nag-aabang sa loob. Bumalandra ang mamahaling cake sa mukha ng babae. Hindi man lang kumurap si Silakbo Valerio. Mula sa kinatatayuan niya sa itaas ng enggrandeng hagdanan ng Hacienda Silangan, pinanood niya ang eksena na parabang isang palabas na paulit-ulit na niyang napanood. Ang puting icing na may disenyong mamahaling bulaklak ay dahan-dahang dumausdos sa pisngi ng panglabing-anim na aplikante para sa posisyon ng yaya. Mga demonyo! Sigaw ng babae, nanginginig ang boses sa pinaghalong gulat at galit. Mga maliliit na demonyo kayo. Sa ibaba, ang apat na dahilan ng lahat ng ito. Ang kanyang apat na anak na quadruplets ay nakatayo na parang mga sundalo. Magkakatabi, magkakamuka, lahat ay 7 taong gulang. Si Sinag, Tala, Dalisay, at Liwayway. Walang mababakas na emosyon sa kanilang mga mukha. Walang tawa, walang ngisi. Tanging ang malamig at blangkong paningin na siyang sumasalubong sa bawat kaluluwang nagtatangkang pumasok sa kanilang mundo. Pagod na si Silakbo. Ang pagod ay isang kumot na bumabalot sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. 1 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw si Luwalhati, ang kanyang perpektong asawa, at 1 taon na rin niyang sinusubukang pigilan ang pagguho ng kanilang tahanan. Ngunit sa bawat araw, mas lalong lumalaki ang mga bitak. Bumaba siya ng hagdan, hindi pinansin ang babaeng humahagulgol. Ang mga katulong ay mabilis na kumilos upang alalayan ito palabas. Sanay na sila. Lahat sila ay sanay na. Sir, sabi ni Manang Pacing ang kanilang mayordoma na may pag-aalala sa mukha. May isa pa pong aplikante. Ang panghuli na po sa listahan. Gusto na sanang umiling ni Silakbo. Gusto na niyang sumuko. 17. Isang numero na parang sumpa. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang anino ang tumindig sa bukana ng malaking pinto. Ang pangalan niya ay Hiraya Lagdamio. Simple lang ang kanyang anyo, nakasuot ng puting blusa at maong na pantalon. Ang kanyang buhok ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail. Walang alahas, walang kolorete. Ngunit may dala siyang kapayapaan na tila hindi nababagay sa impyernong pinasok niya. Mr. Valerio? Tanong niya. Ang boses ay mahinahon. Tinitigan siya ni Silakbo mula ulo hanggang paa. Hindi mo ba narinig ang sigaw kanina? Tanong niya. Ang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig. 6 na aplikante ang pinatakbo ng mga anak ko ngayong araw lang. Anong nagtulak sa'yo na manatili pa? Hindi na tinag si Hiraya. Narinig ko po, sagot niya. Pero hindi naman po galit ang narinig ko sa mga bata, kundi kalungkutan. Natigilan si Silakbo. Sa lahat ng mga psychologist, child experts at mga veteranong yaya na humarap sa kanya, ito ang unang pagkakataon na may nagsabi niyon. Maupo ka. Utos niya. Iginiya ito patungo sa kanyang opisina. Ang interview ay mabilis at brutal. Bawat tanong ni Silakbo ay patalim. Dinisenyo para sugatan ang kumpiyansa ng kaharap. Bakit mo gustong magtrabaho sa isang impyerno? Dahil naniniwala po ako na kahit sa pinakamadilim na lugar, may mahahanap na liwanag. Sagot ni Hiraya, diretsong nakatingin sa kanyang mga mata. Ano ang alam mo sa pag-aalaga ng mga batang komplikado? Ang alam ko po ay walang batang ipinanganak na masama. Sila po ay mga salamin lamang ng mundong kanilang ginagalawan. Kung basag ang salamin, basag din ang kanilang nakikita. Isang sagot na muling nagpatigil kay Silakbo.
Napatingin siya sa labas ng bintana, sa malawak na hardin na dating puno ng tawa ni luwalhati. Ngayon, isa na lang itong lugar na walang buhay. Tumayo ka, sabi niya. Dinala niya si Hiraya pabalik sa sala kung saan naroon pa rin ang 4 na bata, nakatayo sa parehong pwesto, tila mga estatwang naghihintay ng susunod na bibiktimahin. Sinag, Tala, Dalisay, Liwayway, lumapit kayo. Utos ni Silakbo. Walang gumalaw. Tumingin lang sila kay Hiraya na para bang isa itong insekto na kailangan nilang durugin. Ngunit sa halip na matakot, isang bagay na di inaasahan ang ginawa ni Hiraya. Dahan-dahan siyang lumuhod para maging kapantay ng mga bata. Hindi niya sila tiningnan ng sabay-sabay. Ang kanyang mga mata ay napako sa isa sa kanila, kay Tala, na laging may bituin na clip sa buhok. Isang matamis ngunit may lungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Hiraya. Alam mo ba, bulong niya, sapat lang para marinig nilang lahat. Ang paborito kong bagay sa buong mundo ay ang mga bituin. Hindi niya hinintay ang sagot. Pero bakit malungkot ang mga bituin ngayon? Nakita ni Silakbo ang bahagyang pagbabago sa mukha ng kanyang mga anak. Isang kislap ng pagkalito sa mata ni Tala. Isang halos di mapansing pagkibot sa labi ni Sinag. Isang pag-urong sa likod ni Liwayway. Tumamayo si Hiraya at humarap kay Silakbo. Gusto ko po ang trabaho, Mr. Valerio. Tinitigan siya ni Silakbo ng matagal. May kung anong naguudyok sa kanya na bigyan ng pagkakataon. Ang babaeng ito, isang maliit, desperadong tinig sa loob niya. 1 linggo, deklara niya. Ang boses ay matigas at walang bahid ng anumang pag-asa. Bibigyan kita ng 1 linggo. Bigyan mo ako ng isang dahilan para manatili ka. Kung mabigo ka, umalis ka ng walang paalam. Tumango si Hiraya. Salamat po sa pagkakataon. Gabi na. Ang buong Hacienda Silangan ay tahimik. Sa loob ng kanyang opisina, nakaupo si Silakbo sa dilim, pinapanood ang mga security camera sa kanyang monitor. Isang gawinan niya ito gabi-gabi. Isang paraan para bantayan ang mga halimaw na nilikha ng kanyang kalungkutan. Pinindot niya ang fast forward. Inaasahan na makita ang karaniwang eksena. Ang mga bata na gumagawa ng gulo sa kanilang kwarto. Ngunit iba ang nakita niya. Sa monitor na nakatutok sa guest room kung saan pansamantalang natutulog si Hiraya, isang maliit na anino ang gumapang palabas mula sa kwarto ng mga bata. Si Dalisay, ang pinakatahimik sa 4. Dahan-dahan itong lumapit sa pinto ng kwarto ni Hiraya. Saglit itong huminto, tila nag-aalinlangan. Pagkatapos, may kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na puting bulaklak. Isang ligaw na bulaklak na tumutubo sa hardin. Maingat niyang inilagay ang bulaklak sa tapat ng pinto, sa sahig. Pagkatapos ay mabilis ngunit walang ingay siyang bumalik sa kanyang silid. Pinindot ni Silakbo ang pause. Tinitigan niya ang imahe sa screen. Ang maliit na puting bulaklak sa labas ng pinto. Isang munting handog sa dilim. Isang lihim na mensahe. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakahabang panahon, isang bagay na hindi pagod o galit ang gumalaw sa loob ng dibdib ni Silakbo Valerio. Isang bagay na halos nakalimutan na niya kung ano ang pakiramdam, pag-asa. Ang unang umaga ni Hiraya sa Hacienda Silangan ay sinalubong ng katahimikan, isang katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Habang naglalakad siya sa pasilyo, pakiramdam niya ay bawat galaw niya ay pinapanood ng mga larawan ng isang magandang babae na nakasabit sa dingding. Si Luwalhati Arevalo Valerio. Ang perpektong asawa, ang perpektong ina, ang multo na naghahari pa rin sa mansyon. 1 linggo. Iyon ang ibinigay sa kanya ni Silakbo. 7 araw para patunayan na kaya niyang gawin ang hindi nagawa ng 16 na nauna sa kanya. Hinawakan ni Hiraya ang laylayan ng kanyang paboritong bestida, isang simpleng damit na may maliliit na dilaw na bulaklak. Ito ang kanyang pampaswerte.
Ngunit tila walang lugar ang suwerte sa loob ng malalamig na pader na ito. Pumasok siya sa silid kainan at natagpuan ang 4 na bata. Nakaupo na sa kanilang mga silya, hindi kumikibo, naghihintay. Nang makita siya, walang bumati. Tanging ang mga mata ni Sinag, ang pinakamatapang sa 4, ang sumalubong sa kanya, matalim at puno ng hamon. Magandang umaga, bati ni Hiraya. Isang ngiti ang pilit niyang pinasigla. Walang sumagot. Nagsimula siyang maghain ng kanilang almusal, maingat na inilalagay ang pagkain sa kanilang mga plato. Nang ilapag niya ang plato sa harap ni Sinag, isang mabilis na kamay ang gumalaw. Kasabay nito ay isang matinis na tunog ng pagkapunit. Napatingin si Hiraya sa kanyang bestida. Mula sa baywang pababa, mayroon na itong malaking hiwa. Hawak ni Sinag ang isang maliit na gunting. "Hindi bagay sa iyo ang dilaw," sabi ng bata. Ang boses ay walang emosyon. Si Mami lang ang maganda sa dilaw. Naramdaman ni Hiraya ang pagkirot sa kanyang dibdib, hindi dahil sa nasirang damit, kundi dahil sa sakit na nakita niya sa mga mata ng bata. Sa likod ng galit na yon ay mayroong isang sugat na napakalalim. Ang mga katulong na nakakita ay napasinghap, naghihintay ng pagsabog, pero huminga lang nang malalim si Hirya. Umupo siya sa bakanting silya sa tabi ni Sinag. "Alam mo," mahinahon niyang sabi, "nung bata ako, kapag may nasisira akong gamit, tinuturuan ako ng lola ko kung paano ito tahiin para maging buo ulit." Kinuha niya ang gunting mula sa kamay ni Sinag. "Gusto mo, pagkatapos nating kumain, tahiin natin ito ng magkasama?" Nagulat si Sinag. Ang inaasahan niyang sigaw ay naging isang paanyaya. Kumunot ang noo nito, naguguluhan, at hindi na muling nagsalita pa sa buong oras ng almusal. Sa sumunod na mga araw, bawat sandali ay isang pagsubok. Sinubukan ni Hiraya na maglaro sa hardin, ngunit itinuro lang nila ang isang gazebo na puno ng alikabok. "Diyan lang kami naglalaro dati, kasama si Mami," sabi ni Tala. Sinubukan niyang magbasa ng kwento, ngunit kinuha lang nila ang isang libro mula sa estante. "Ito lang ang binabasa ni Mami para sa amin," sabi ni Dalisay. Bawat landas na tinatahak niya ay humahantong sa isang pader na may pangalang luwalhati. Isang hapon, habang hinahanap niya si Liwayway, napadpad si Hiraya sa isang maliit at nakatagong silid sa dulo ng pasilyo sa ikalawang palapag. Isang dating silid laruan. Bukas ng bahagya ang pinto. Sumilip siya sa loob at natigilan. Ang silid ay isang dambana. Ang mga dingding ay puno ng mga litrato ni Luwalhati. Nakangiti, tumatawa, yakap-yakap ang 4 na sanggol. Sa gitna ng silid, sa isang maliit na mesa, ay may isang picture frame na pinalilibutan ng mga tuyong bulaklak. Ito ang lihim na base ng mga bata. Ang lugar kung saan buhay pa ang kanilang ina. Dito nila itinatago ang kanilang pangungulila. Ang mga tinik ng alaala na patuloy na tumutusok sa kanilang mga puso. Naintindihan ni Hiraya ngayon, hindi sila mga demonyo. Sila ay mga anghel na naputulan ng pakpak. Nang gabing iyon, nagsimulang lagnatin si Liwayway. Mataas ang lagnat at hindi ito mapakali sa kanyang higaan. Nag-aalala ang mga kapatid nito, ang kanilang katapangan ay napalitan ng takot. Yaya Hira, bulong ni Tala, humahawak sa kanyang kamay. "Gagaling pa ba si Liwayway?" "Oo naman," sagot ni Hiraya. Pinipiga ang bimpo sa maligamgam na tubig. "Nandito lang ako, hindi ko siya iiwan." Magdamag siyang nagbantay. Habang ang buong bahay ay natutulog, si Hiraya ay nanatiling gising sa tabi ng kama ni Liwayway, walang tigil sa pagpunas sa maliit na katawan nito. Sa kalaliman ng gabi, sa gitna ng kanyang panaginip, nagsalita si Liwayway. "Mami," unggol ng bata, mga luha ang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Mami, ang sakit." Parang piniga ang puso ni Hiraya. Dahan-dahan niyang niyakap ang bata.
Ipinaghele ito sa kanyang mga bisig. "Shh! Nandito lang ako, anak," bulong niya. Hinahaplos ang buhok nito. Nandito lang ako." Hindi niya namalayan ng pagod. Hindi niya naramdaman ng antok. Ang tanging alam niya ay kailangan siya ng batang ito. Dinala siya ng pagod sa pagkakatulog. Nakaupo sa sahig. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa gilid ng kama. Ang kanyang kamay ay mahigpit na hawak pa rin ang kamay ni Liwayway. Hating gabi na nang umuwi si Silakbo Valerio mula sa isang mahabang araw sa opisina. Ang inaasahan niyang madadatnan ay ang karaniwang katahimikan ng isang bahay na walang kaluluwa. Ngunit may ilaw na nagmumula sa silid ng mga bata. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at natigilan siya sa kanyang nakita. Si Liwayway ay mahimbing na natutulog, payapa na ang paghinga. At sa tabi nito, sa sahig, ay si Hiraya, nakatulog sa pagod. Ngunit kahit sa pagtulog, ay hindi binitawan ng kanyang anak. Ang liwanag mula sa lampshade ay nagbigay ng isang malambot na sinag sa mukha ng dalawa. Isang eksena ng kapayapaan, isang eksena ng pag-aalaga na matagal na niyang hindi nakikita sa loob ng kanyang tahanan. Isang damdamin ang biglang bumuhos sa kanyang puso. Isang pamilyar na init, isang alaala ng mga gabing ganito rin dati. Isang pangalan ang kusang lumabas sa kanyang mga labi, isang bulong na dala ng hangin at ng pagod. Luwalhati, nagising si Silakbo sa kanyang opisina. Ang leeg ay naninigas dahil sa pagkakasandal sa mamahaling leather na upuan. Ang huling salitang binitawan niya kagabi ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang multo na ayaw siyang tantanan. Luwalhati. Napapikit siya ng mariin. Isang pagkakamali. Isang katangahan na dulot ng pagod at ng isang eksenang matagal na niyang hindi nakikita. Pinilit niyang iwaksi ang alaala. Si Hiraya ay si Hiraya, isang estranghero, isang empleyado na may isang linggong taning. Iyon lang. Bumaba siya para sa almusal, handa na ang sarili para sa karaniwang kaguluhan. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay isang bagay na mas nakakagambala pa sa sigawan. Katahimikan. Hindi ang katahimikang dala ng pag-aaway, kundi isang payapang katahimikan. Sa hapagkainan, ang 4 niyang anak ay nakaupo ng maayos sa kani-kanilang silya. Ang kanilang mga kamay ay nasa ibabaw ng mesa. Walang naghahagis ng pagkain, walang nag-uumpisang magbangayan. Nakatingin sila sa kanilang mga plato habang si Hiraya, na nakasuot ng simpleng abuhin na bestida na may halatang tahi sa laylayan, ay mahinahong inilalagay ang sinangag sa bawat isa. Napansin ni Manang Pacing ang kanyang pagdating at ang matanda ay halos mabitawan ang hawak na pitsel ng orange juice. Ang gulat sa mukha nito ay hindi maipinta. Umupo si Silakbo sa kabisera ng mesa. Walang bumati sa kanya, ngunit wala ring nagpakita ng pagsuway. Kumain sila. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 1 taon, ang tanging maririnig sa kanilang silid kainan ay ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa plato. Pinanood niya si Hiraya. Hindi ito umupo. Nakatayo lang ito sa gilid, isang mapagmasid na anino, handang umalalay kung kailangan. Nakita niya kung paano nito inabutan ng baso ng tubig si Dalisay bago pa man ito humingi. Nakita niya kung paano nito tinanguan si Sinag bilang pagkilala nang maubos nito ang kanyang pagkain. May isang bagay sa presensya ng babaeng ito, isang kalmadong puwersa na tila kayang pakalmahin ang pinakamalakas na unos. At ang katotohanan yon ay mas nakakabagabag para kay Silakbo. Pagkatapos ng almusal, habang nag-aayos ang mga bata para sa kanilang homeschool session, tumunog ang telepono. Si Doña Amorsola. Silakbo, iho, bati ng kanyang biyenan. Ang boses ay matamis, ngunit may bakal na bigat. Tumatawag lang ako para kumustahin ang mga apo ko. Maayos lang ba sila
sa bago nilang yaya? Ang diin sa salitang bago ay puno ng paghamak. Maayos lang sila, Doña Amorsola. Sagot ni Silakbo, maikli at formal. Mabuti, kung ganon. Siguraduhin mo lang na hindi niya kinakalimutan ang mga pamantayan ni Luwalhati. Alam mo naman, ang mga bata ay kailangang palakihin sa paraang ipagmamalaki ng kanilang ina. Napahigpit ang hawak ni Silakbo sa telepono. Ginagawa niya ang kanyang trabaho. Sana nga, dahil kung hindi tinapos ng Donya ang sasabihin, hindi na kailangan. Iyon ay isang babala. Kinahapunan, dumating ang kapatid ni Luwalhati, si Marivic, kasama ang 2 anak nito para sa isang di inaasahang pagbisita. Si Marivic ay isang babaeng may matalas na dila at mapanghusgang mga mata. Naku, Silakbo, balita ko ay nakakuha ka na naman ng bago. Sabi nito. Tinitingnan si Hiraya na para bang isa itong gamit na nabili sa murang halaga. Pinilit ngumiti ni Hiraya at nagmano. Dinala niya ang mga bata sa hardin para maglaro. Mula sa bintana ng sala, pinanood ni Silakbo ang eksena. Ang mga pinsan ng kanyang mga anak, na sanay sa gulo, ay sinubukang agawin ang mga laruan ni Natala at Sinag. Hayaan niyo na sila, sigaw ni Marivic sa kanyang mga anak. Ganyan talaga ang mga yan, mga batang mailap, walang modo. Simula nang mawala si Luwalhati, naging mga maliliit na halimaw na. Ang mga salita ay parang latigo. Nakita ni Silakbo ang pagbalikat ng kanyang mga anak. Ang mumunting na ngiti na nagsisimula nang mabuo sa kanilang mga labi ay biglang naglaho. Yumuko si Liwayway, nagtago si Dalisay sa likod ni Hiraya, at doon gumalaw si Hiraya. Dahan-dahan siyang lumapit kay Marivic. Ang kanyang muka ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay may apoy. Pasensya na po, Ma'am Marivic, sabi niya. Ang boses ay magalang ngunit matatag. Hindi po sila mga halimaw. Sila po ay mga batang nasasaktan at kailangan po nila ng pag-unawa, hindi ng panghuhusga. Natigilan si Marivic. At sino ka para pagsabihan ako? Yaya ka lang. Bago pa man makasagot si Hiraya, narinig nilang lahat ang isang boses mula sa pinto. Isang boses na malamig, makapangyarihan, at pinal. Tama si Hiraya. Din lahat ay napalingon kay Silakbo. Nakatayo siya doon, ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanyang hipag. Ang mga anak ko ay nasa pamamahay ko. Pagpapatuloy niya, bawat salita ay may bigat. At sa bahay na ito, hindi natin sila sinasaktan. Kung hindi mo kayang igalang iyon, malaya kang umalis. Ang pagkagulat sa mukha ni Marivic ay hindi mababayaran. Walang nagsalita. Sa gitna ng katahimikan, nagtama ang mga mata ni Silakbo at ni Hiraya. Nakita niya sa mga mata nito ang pasasalamat at pagtataka. At sa sandaling iyon, alam ni Silakbo na nagbago na ang lahat. Nang gabing iyon, matapos umalis ng mga bisita, pinuntahan ni Silakbo si Hiraya sa may hardin. Tahimik itong nagdidilig ng mga rosas ni Luwalhati. Tapos na ang 1 linggo, sabi ni Silakbo. Huminto si Hiraya sa kanyang ginagawa at humarap sa kanya. Naghihintay. Huminga ng malalim si Silakbo. Ikaw, pwede ka nang manatili. Iisang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Hiraya. Ang unang totoong ngiti na nakita niya mula rito. Isang ngiti na tila kayang magpausbong muli ng mga natuyong bulaklak sa hardin. Ngunit bago pa man niya masabi ang anumang kasunod, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang pamilyar na numero. Kinabahan siya. Sinagot niya ito. Silakbo, anak, sabi ng boses sa kabilang linya. Si Doña Amorsola. Nag-empake na ako. Dadalaw ako sa mga apo ko sa darating na Sabado. Siguraduhin mong handa ang lahat. Ang tawag ay naputol. Ang mumunting init na nagsimulang mamuo sa dibdib ni Silakbo ay biglang nilamon ng paparating na unos. Napatingin siya kay Hiraya na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pag-aalala.
Ang kanilang munting tagumpay ay tapos na. Ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang. Ang Sabado ay dumating hindi na parang isang ordinaryong araw, kundi isang paghahanda para sa isang seremonya. Mula umaga, ang buong hacienda silangan ay abala. Ang mga sahig na marmol ay pinakintab hanggang sa manalamin. Ang mga kubyertos na pilak ay muling nilinis kahit walang bakas ng dumi. Bawat sulok ay ininspeksyon. Naramdaman ni Hiraya ang tensyon sa hangin. Isang pamilyar na kaba na nararamdaman ng mga nasasakupan kapag darating ang kanilang reyna. Ano nga ba ang laban ng isang simpleng yaya sa isang reyna? Nang tumunog ang busina ng isang itim at makintab na sasakyan sa tarangkahan, para bang huminto ang paghinga ng buong kabahayan. Maging ang apat na bata na nagsisimula nang magpakita ng kanilang mga totoong nangiti sa mga nakaraang araw ay biglang nanahimik. Ang kanilang mga muka ay muling naging mga blangkong maskara. Dumating si Doña Amorsola Velez, hindi na parang bisita, kundi isang bagyo na may dalang matinding lamig. Nakasuot ito ng isang eleganteng itim na bestida at perlas. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Bawat galaw niya ay may bigat at awtoridad. Sinalubong siya ni Silakbo sa may pinto. Ngunit ang mga mata ng matanda ay agad na hinanap ang kanyang mga apo. "Mga apo ko," sabi niya. Ang boses ay matamis ngunit walang init. Niyakap niya ang bawat isa, ngunit ang mga yakap ay tila pormalidad lamang. Pagkatapos ay napako ang kanyang tingin kay Hiraya. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa at sa isang sulyap na yon, naramdaman ni Hiraya na siya ay sinukat, tinimbang, at napatunayang kulang. "So, ikaw ang bago," sabi ni Doña Amorsola. Hindi man lang ito nag-abalang ngumiti. "Magandang hapon po," magalang na sagot ni Hiraya. Ang unang atake ay dumating sa anyo ng mga regalo. Naglabas ang Donya ng 4 na malalaking kahon. Sa loob ay mga mamahaling tablet at mga manikang gawa pa sa ibang bansa. Mga regalong sumisigaw ng karangyaan. Agad na nagliwanag ang mga mata ng mga bata, ngunit napansin ni Hiraya ang kanilang pag-aalinlangan. Tumingin sila sa kanya, tila humihingi ng pahintulot. "Kunin niyo mga apo. Regalo yan ni Lola," sabi ng Donya, kasabay ng isang matalim na tingin kay Hiraya. "Para hindi kayo nabuburyong sa mga simpleng laro lang." Ang pangalawang atake ay bahas personal. Habang naghahapunan, napansin ng Donya ang damit na suot ni Hiraya. Isang malinis na bestidang kulay asul. "Alam mo, Ija," sabi nito habang eleganteng hinihiwa ang kanyang pagkain. "Si Luwalhati, hinding-hindi siya magsusuot ng ganyang kasimpleng bagay. Bawat damit niya ay isang obra maestra. Dapat laging pinakamaganda. Dahil alam niyang iyon ang nararapat sa kanya." Naramdaman ni Hiraya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Naramdaman niya ang mga mata ng mga katulong sa kanyang likuran. Yumuko na lang siya at ipinagpatuloy ang pagkain, ngunit ang lasa ng pagkain ay biglang naging abo sa kanyang bibig. Sa buong pagbisita, walang tigil ang Donya sa pagkwekwento tungkol kay Luwalhati. Si Luwalhati na perpektong estudyante. Si Luwalhati na pinakamagaling na mangangabayo. Si Luwalhati na kayang magpatugtog ng piano na parang isang anghel. Ang bawat kwento ay isang patalim na lalong nagpaparamdam sa mga bata na sila ay anino lamang ng isang ina na hindi nila kayang pantayan. Nakita ni Hiraya ang epekto nito. Si Sinag ay muling naging palaban. Si Tala ay muling naging malayo. Si Dalisay ay halos hindi na kumikibo. At si Liwayway ay laging nasa bingit ng pag-iyak. Ang lahat ng pinaghirapan niya sa loob ng isang linggo ay unti-unting winawasak. Ang pinakamasakit para kay Hiraya ay ang panonood kay Silakbo. Nakita niya ang pagkunot ng noo nito sa bawat kwento ng kanyang biyenan. Nakita niya ang pagnanais nitong magsalita, ang pag-awang ng kanyang bibig para tumutol. Ngunit sa huli, mananatili itong tahimik. Si Silakbo ay isang leon sa kanyang opisina, ngunit sa harap ng ina, ni Luwalhati,
Siya ay isang lalaking bilanggo pa rin ng nakaraan. Gabi na nang magpaalam ang Donya na magpapahinga na ito sa guest room. Ang tensyon sa bahay ay bahagyang humupa. Nauhaw si Hiraya, kaya't bumaba siya sa kusina para uminom ng tubig. Habang pabalik, napadaan siya sa may library kung saan bahagyang nakabukas ang pinto. Narinig niya ang boses ni Doña Amorsola, mahinang ngunit malinaw. May kausap ito sa telepono. Hindi niya gustong makinig, ngunit ang mga salitang narinig niya ay nagpatigil sa kanyang paghakbang. "Opo, attorney," sabi ng Donya. "Simulan mo na ang proseso. Gusto kong masigurado na ang lahat ng ari-arian na nakapangalan kay Luwalhati ay mapupunta sa kustodya ko para sa mga bata. Kailangan nating kumilos bago pa may ibang makaisip na manghimasok sa yaman ng mga apo ko." Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Hiraya. Hindi ito simpleng pagbisita, hindi ito simpleng pangungumusta, ito ay isang pagsakop. Ang Donya ay hindi lang bumalik para sa alaala ng kanyang anak. Bumalik siya para kunin ang lahat. Ang pamamalagi ni Doña Amorsola ay parang isang mabagal na lason na kumakalat sa buong kabahayan. Bawat utos, bawat puna, bawat pagkukumpara kay Luwalhati ay isang patak ng lason na pumapatay sa mumunting pag-asa na nagsisimulang tumubo sa puso ni Silakbo. At sa ikatlong araw, umabot na siya sa kanyang hangganan. Ang dahilan ay si Elsa, isa sa mga mas batang katulong na naging malapit kay Hiraya. Nagkamali ito ng paglagay ng paboritong tasa ng Donya, isang tasang porselana na regalo pa raw ni Luwalhati. "Inutil!" sigaw ni Doña Amorsola, ang boses ay matinis sa sala. "Hindi ka ba marunong umintindi ng simpleng utos? Sa tingin mo ba ay ganito ang pamamalakad dito nung nabubuhay pa ang anak ko? Paalisin yan! Ayoko nang makita ang pagmumukha mo." Nanginginig na humagulgol si Elsa. Si Hiraya ay agad na lumapit para alalayan ito. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang boses ang dumagundong mula sa may hagdanan. "Ako ang nagpapasweldo sa lahat ng tao sa pamamahay na ito." Lahat ay napatingin kay Silakbo. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng kontroladong galit. "Ako ang magdedesisyon kung sino ang mananatili." Pagpapatuloy niya, ang mga mata ay nakapako sa kanyang biyenan. At si Elsa ay mananatili. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang gulat sa mukha ni Doña Amorsola ay mabilis na napalitan ng malamig na galit. Ngunit walang nangahas na sumagot kay Silakbo. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan sa may lamesita at walang lingon-likod na lumabas ng pinto. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makalayo. Pinaharurot niya ang sasakyan palayo sa hasyenda. Ang mga gulong ay umikit sa graba. Walang direksyon. Ang tanging gusto niya ay iwanan ng bigat. Ang mga alaala, ang mga obligasyon na tila unti-unting sumasakal sa kanya. Sa rearview mirror, napansin niya ang isang pamilyar na kotse na sumusunod sa kanya. Ang luma at maliit na sasakyan ni Hiraya. Nainis siya. Ano na naman ito? Hindi ba siya pwedeng mapag-isa? Lalo pa niyang binilisan, ngunit hindi ito nawala sa kanyang likuran. Dinala siya ng kanyang mga kamay sa isang lugar na matagal na niyang iniiwasan. Isang pamilyar na daan paakyat sa isang burol. Sa dulo nito ay isang bangin na nakatanaw sa umuungal na dagat. Dito sila madalas pumunta ni Luwalhati kapag gusto nilang takasan ng mundo. Ihininto niya ang sasakyan at bumaba. Kasabay nito, nagsimulang pumatak ang ulan. Malamig, malalaki. Hindi niya ito inalintana. Hinayaan niyang basain siya ng ulan na para bang inaasahan niyang kaya nitong hugasan ng galit. At pagkalito sa loob niya, nakita niyang huminto rin ang sasakyan ni Hiraya ilang metro ang layo. Lumabas ito, hawak ang isang payong. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Ang mga paa ay maingat na humahakbang sa basang damuhan. Hindi ito nagsalita.
Tumayo lang ito sa kanyang harapan at itinaas ang payong para silungan silang dalawa. "Bakit ka sumunod?" tanong ni Silakbo. Ang boses ay garalgal. "Nag-alala po ako," sagot ni Hiraya. Ang boses ay halos isang bulong sa gitna ng malakas na ulan. Tinitigan niya ito. Ang ulan ay tumutulo mula sa kanyang buhok, dumadaloy sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi kayang pekein, isang dalisay na pag-aalala. Sa sandaling iyon, sa gitna ng unos sa labas at sa loob niya, hindi niya nakita ang yaya ng kanyang mga anak. Hindi niya nakita ang anino ni luwalhati. Ang nakita niya ay si Hiraya. Isang babaeng tumayo para sa kanyang mga anak. Isang babaeng sumunod sa kanya sa gitna ng bagyo. Isang babaeng nag-alok sa kanya ng kanlungan nang walang anumang hinihiling na kapalit. Isang puwersa na mas malakas kaysa sa kanyang pagtitimpi ang humila sa kanya. Hinawakan niya ang pisngi nito. Ang balat nito ay malamig dahil sa ulan. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata nito, ngunit hindi ito lumayo. At hinalikan niya ito. Hindi ito isang maginoong halik. Ito ay isang marahas na pag-angkin. Isang pagpapalaya ng lahat ng kanyang pinipigil na emosyon. Ang galit, ang pangungulila, ang bagong pagnanasa na pilit niyang itinatanggi. Ang lasa ng ulan at ng kanyang mga labi ay nagsama. Naramdaman niya ang pagyanig ng katawan nito, ang dahan-dahang pagtugon nito sa kanyang halik. Ibinaba niya ang kanyang mga kamay sa baywang nito at mas idiniin pa ang kanyang sarili dito, na parabang sa pagyakap na yon ay kaya niyang itaboy ang lahat ng multo ng nakaraan. Huminto ang mundo. Ang tanging naroon ay sila, ang ulan, at ang ragasa ng kanilang mga damdamin. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang humihingal. Nakatitig lang sila sa isa't isa. Ang katotohanan ng kanilang ginawa ay dahan-dahang lumulubog sa kanilang kamalayan. Ngunit hindi sila ang tanging nakasaksi sa sandaling iyon. Ilang metro mula sa kanila, sa loob ng isang madilim na sasakyan na nakaparada sa lilim ng mga puno, isang anino ang gumalaw. Itinaas nito ang isang cellphone. May isang halos hindi marinig na click, isang kislap ng liwanag. Ang sandali ay nakuha. Ang ebidensya ay naitago. At ang patibong ay handa na. Ang mga araw pagkatapos ng halik sa gitna ng ulan ay puno ng isang mahirap ipaliwanag na kuryente. Para kay Hiraya, ang bawat pagtama ng kanilang mga mata ni Silakbo ay isang munting kidlat. Ang bawat pagkakataon na magkalapit sila sa pasilyo ay nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. May isang bagay na nabuksan sa pagitan nilang dalawa. Isang pinto na pareho silang natatakot na tawirin, ngunit hindi rin nila kayang isara. Ang tensyon ay naroon, ngunit ito ay isang tensyon na may kasamang pag-asa. Isang umaga, naabutan niya si Silakbo sa kusina. Sinusubukang magluto ng almusal para sa mga bata. Sunog ang isang bahagi ng itlog at ang sinangag ay medyo tutong. Sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang isang Silakbo na hindi perpekto, isang Silakbo na nangangapa. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Kailangan niyo po yata ng tulong, sir." Tukso niya. Lumingon ito at sa halip na ang karaniwang seryosong mukha, isang bahagyang pamumula ang nakita niya sa mga pisngi nito. "Medyo kinalawang na yata ako sa pagluluto," aminado ito. Nagtawanan sila, isang tunog na bago at magaan sa loob ng kusinang yon. Nagtulungan silang ihanda ang almusal. Ang kanilang mga kamay ay nagkakadikit habang inaabot ang mga sangkap. Ang kanilang mga siko ay nagkakabanggaan habang sabay silang gumagalaw. At sa gitna ng lahat, ang apat na bata ay masayang nanonood. Ang kanilang mga tawa ay pumupuno sa bawat sulok ng silid. Pakiramdam ni Hiraya, sa wakas, ay isa na siyang tunay na tahanan. Ngunit ang mga sandali ng kapayapaan sa Hacienda Silangan ay laging panandalian. Pagkatapos ng almusal,
Habang naglalaro ang mga bata sa hardin, tinawag siya ni Doña Amorsola. Ang mukha nito ay kasing lamig ng dati, ngunit may kakaibang kislap sa mga mata nito. Isang kislap ng tagumpay. "Hiraya," sabi nito, "may ipag-utos sana ako. Inutos ni Silakbo na linisin mo raw ang lumang bodega sa ikalawang palapag. Marami raw alikabok doon at kailangan ng ayusin." Kumunot ang noo ni Hiraya. Kakausap lang niya kay Silakbo kanina at wala itong nabanggit. Ngunit sino siya para questionin ang utos ng Donya? "Sige po," sagot na lang niya. Ang bodega ay nasa dulo ng pasilyo, isang silid na bihirang buksan. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng alikabok at lumang papel. Ang silid ay puno ng mga kahon at mga lumang kasangkapan na tinakpan ng puting tela na para bang isang libingan ng mga nakalimutang alaala. Sinimulan niyang maglinis, maingat na pinupunasan ang bawat bagay. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang libro, may isang bagay na nakaagaw ng kanyang pansin. Isang kahon na gawa sa kahoy na nara. May eleganteng ukit ng mga bulaklak. Hindi ito mukhang basura. Mukha itong mahalaga. Dahil sa pag-uusisa, binuksan niya ito. Sa loob, maingat na nakasalansan ang mga liham na nakatali sa isang lasong kulay ginto. Kumuha siya ng isa. Ang sulat ni kamay ay elegante, pambabae. Sulat kamay ni luwalhati. Ngunit ang mga liham ay hindi para kay Silakbo. Ang mga ito ay para sa isang lalaking nagngangalang Arturo. Mga liham ng pag-ibig, mga liham ng pagnanasa, mga liham tungkol sa mga lihim na pagkikita at mga pangarap na takasan ang lahat. Nanlamig si Hiraya. Ito ba ang perpektong asawa? Ang perpektong ina? Sa ilalim ng mga liham, may isa pang bagay, isang litrato. Kinuha niya ito. Sa litrato, si luwalhati ay nakangiti ng napakatamis. Ngunit ang lalaking nakaakbay sa kanya, ang lalaking humahalik sa kanyang buhok, ay hindi si Silakbo Valerio. Ito ay isang lalaking may pilyong ngiti at matangos na ilong. Si Kael Ilustre. Ang paraan ng pagkakatingin nila sa isa't isa ay hindi maipagkakaila. Ito ay pag-ibig. "Anong ginagawa mo?" Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Halos mabitawan ni Hiraya ang litrato sa gulat. Sa may pinto, nakatayo si Silakbo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Napatayo si Hiraya, hawak pa rin ang litrato na para bang isang ebidensya ng isang krimen. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Paano niya ipapaliwanag? Paano niya sasabihin na ang babaeng sinasamba nito ay... Ang mga mata ni Silakbo ay napunta sa hawak niya. Dahan-dahan itong lumapit. "Ano yan?" tanong niya. Ang boses ay nagsisimula ng magbago. Ibinaba ni Hiraya ang kanyang tingin. Hindi niya kayang salubungin ang mga mata nito. Hindi niya kayang maging dahilan ng pagkawasak ng mundo nito. Ngunit hindi na niya kailangan pang magsalita. Isang anino ang lumitaw sa likuran ni Silakbo. Si Doña Amorsola. Ang mukha nito ay isang perpektong maskara ng pagdadalamhati at awa. "Silakbo, anak," sabi nito. Ang boses ay puno ng huwad na pighati. Sapat na malakas para marinig nilang lahat. May isang masakit na katotohanan na matagal kong sinubukang ilihim para protektahan ka. Ang opisina ni Silakbo ay naging isang silid hukuman. Siya ang hukom, ang akusado, at ang tagapanood. Lahat sa iisang pagkakataon. Ang kahon ng mga liham ni luwalhati ay nakabukas sa ibabaw ng kanyang mesa. Isang testamento sa isang buhay na hindi niya alam na umiral. Si Hiraya ay tahimik na nakatayo sa isang sulok, isang aninong saksi. At si Doña Amorsola, ang tusong taga-usig, ay nakaupo sa silyang nasa tapat niya. Ang mukha ay basang-basa sa mga pekeng luha. "Patawarin mo ako, anak," sabi ng Donya. Ang boses ay nanginginig. "Sinubukan kong ilibing ang katotohanan kasama ng anak ko. Ayokong masira ang magandang alaala niya para sa'yo.
para sa mga bata. Hindi sumagot si Silakbo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sulat kamay ng kanyang asawa. Bawat salita ng pagmamahal para kay Kael Ilustre ay isang punyal na paulit-ulit na tumatarak sa kanyang puso. Ang mga alaala ay bumalik sa kanya na parang isang malakas na alon. Ang mga biglaang business trips ni Luwalhati. Ang mga gabing ginagabi ito ng uwi. Ang mga panahong tila malayo ang kanyang isip kahit magkatabi sila. Lahat ng yon na dati ipinagkikibit-balikat lang niya bilang pagod ng isang abalang ina at asawa, ngayon ay nagkaroon ng isang bagong, masakit na kahulugan. Sino siya? Tanong ni Silakbo. Ang boses ay walang buhay. Isang pagkakamali. Mabilis na sagot ni Doña Amorsola. Isang kahinaan ng anak ko. Isang lalaking sinamantala ang kanyang kabaitan. Matagal na silang tapos bago pa man siya mawala. Isang kasinungalingan. Alam ni Silakbo na isa itong kasinungalingan. Ngunit ang isip niya ay masyadong manhid para pagtahi-tahiin ang lahat. Hindi lang yan ang problema. Silakbo, pagpapatuloy ng Donya. Dahan-dahang inilabas ang kanyang huling alas. Inilapag nito ang isang puting sobre sa ibabaw ng mesa. Itinulak ito palapit sa kanya. At ito ang pinakamasakit sa lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Silakbo nang kunin niya ang sobre. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang opisyal na dokumento mula sa isang kilalang laboratorio. Isang DNA test result. Nakalista ang kanyang pangalan at sa tabi nito ay ang mga pangalan ng 4 niyang anak, Sinag, Tala, Dalisay, at Liwayway. At sa dulo ng pahina, sa ilalim ng column na may nakasulat na resulta ay may 2 salita na wawasak sa kanyang buong pagkatao. Probability of paternity, %0. Ang salita ay umikot-ikot sa kanyang isipan, 0. Ang hangin ay biglang nawala sa silid. Ang mga tunog ay humina. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Tumingin siya kay Hiraya, naghahanap ng kahit anong sagot, kahit anong pag-asa. Ngunit ang nakita niya lang sa mga mata nito ay awa. Isang malalim, nakakalunod na awa. At kinamuhian niya ito. Umalis ka, sabi niya. Ang boses ay isang garalgal na bulong. Iwanan niyo akong lahat. Hindi gumalaw si Hiraya. Sir, sinabi kong umalis ka. Sigaw niya, isang pagsabog ng sakit at galit. Hinampas niya ang mesa at ang mga bagay sa ibabaw nito ay nagsitalunan. Nagulat si Hiraya at si Doña Amorsola. Tumayo si Hiraya at sa huling pagkakataon ay sinubukan nitong lumapit. Silakbo, makinig ka. Huwag mo akong hahawakan. Sigaw niyang muli. Itinulak ang kamay nito palayo. Ang pag-aalala sa mukha nito ay parang insulto. Ang awa nito ay parang lason. Walang nagawa si Hiraya kundi ang dahan-dahang tumalikod at lumabas ng silid. Kasunod ang isang mapagkunwaring Doña Amorsola na nag-aalala raw para sa kanya. Naiwan si Silakbo sa katahimikan ng kanyang opisina, kasama ang mga piraso ng kanyang nawasak na buhay. Tumayo siya at lumapit sa monitor ng security camera. Sa screen, nakita niya ang silid ng kanyang mga anak. 4 na maliliit na katawan, mahimbing na natutulog. Ang kanyang mga anak. O hindi. Hindi pala kanya. Sa loob ng 7 taon, minahal niya sila. Pinalaki. Inalagaan. Ang bawat tawa, bawat iyak, bawat yakap. Lahat ba yon ay isang kasinungalingan? Ang pagmamahal na naramdaman niya, totoo ba yon? O isa lang siyang tau-tauhan sa isang perpektong dula na nilikha ni Luwalhati? Tinitigan niya ang mukha ni Sinag sa screen, ang tapang nito. Ang mukha ni Tala, ang pagiging malikhain nito. Ang mukha ni Dalisay, ang kahinhinan nito. Ang mukha ni Liwayway, ang tamis nito. Dati, nakikita niya ang sarili niya sa kanila. Ang kanyang mga mata, ang kanyang ngiti.
Ngayon, ang nakikita niya lang ay ang mukha ng isang estranghero, ang mukha ni Kael Ilustre, ang mukha ng isang traidor. At sa unang pagkakataon, habang pinapanood ang mga batang pinag-alayan niya ng kanyang buhay, ang naramdaman ni Silakbo Valerio ay hindi pagmamahal, kundi isang malamig, nakakatakot na distansya, isang pader na biglang itinayo sa pagitan nila. At sa kabilang panig ng pader na yon, sa labas ng kanyang opisina, narinig ni Doña Amorsola ang isang tunog na matagal na niyang hinihintay. Ang tunog ng isang lalaking tuluyang nawawasak. Ang tunog ng isang basag na hikbi. Pagkatapos ay dumating ang tunog ng isang bote ng alak na binubuksan. Alam niyang nanalo na siya sa unang yugto. Ngayon, kailangan na lang niyang tapusin ang huling hadlang. Si Hiraya, 2 araw. 2 araw na ginawang impyerno ni Silakbo ang kanyang sarili sa loob ng kanyang opisina. Ang alak ang naging kanyang almusal, tanghalian at hapunan. Ang sakit ay naging kanyang nag-iisang kasama. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang DNA result. Umaasa na sa bawat pagbasa ay magbabago ang mga salita. Ngunit hindi, 0%. Sa 3 araw, pumasok si Doña Amorsola. Hindi na ito umiiyak. Ang kanyang mukha ay seryoso, puno ng pekeng pag-aalala. "Silakbo, anak," sabi nito. Ang boses ay mababa at nag-aalala. "Hindi ko gustong dagdagan pa ang sakit na nararamdaman mo, pero may kailangan kang malaman. Tungkol ito kay Hiraya." Nag-angat ng tingin si Silakbo. Ang kanyang mga mata ay namumugto at nanlalalim. Ang pagbanggit sa pangalan ni Hiraya ay nagdulot ng kakaibang kirot sa kanya. "Ano na naman?" tanong niya. Pagod. Inilapag ng Donya ang isang folder sa kanyang mesa. "May nagpadala nito sa akin kaninang umaga," sabi nito. "Isang concerned citizen," sabi niya. Binuksan ni Silakbo ang folder. Ang unang laman ay isang litrato. Isang litratong malinaw na malinaw. Siya at si Hiraya magkayakap sa gitna ng ulan. Ang kanilang mga labi ay magkadikit. Ang halik sa bangin. Biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang sumunod ay isang serye pa ng mga litrato. Si Hiraya na may kausap na isang lalaki sa may gate ng hasyenda. Isang lalaking pamilyar ang mukha. Ang lalaki, mula sa litrato, kasama ni Luwalhati. Si Kael Ilustre. Ang kanilang pag-uusap ay tila palihim. "Hindi ko ito maintindihan," bulong ni Silakbo, kahit na isang malamig na takot ang nagsisimula ng gumapang sa kanyang dibdib. "Tingnan mo ang huli," utos ng Donya. Ang huling papel ay isang kopya ng bank statement, isang transaction, isang malaking halaga ng pera na inilipat mula sa account ni Kael Ilustre patungo sa account ni Hiraya Lagdameo. Ang petsa ng transaksyon, 3 araw bago unang tumapak si Hiraya sa hasyenda. Bumagsak ang lahat ng piraso sa isipan ni Silakbo, ngunit ang nabuong larawan ay isang obra maestra ng panlilinlang na ginawa ni Doña Amorsola. "Isa siyang impostor, Silakbo," sabi ng Donya. Ang boses ay puno ng galit. Kinuntsaba siya ng Kael na, "Yan po, planado ang lahat. Pumasok siya dito para paikutin ka, para makuha ang tiwala mo, para sa huli. Kapag nalaman mo ang katotohanan tungkol sa mga bata, nandyan siya para saluhin ka at ang pera mo." Ang sakit na dulot ng pagtataksil ni Luwalhati ay napakalaki na. Ngunit ang sakit na ito, ang isiping ang nag-iisang taong nagbigay sa kanya ng pag-asa, ay isa palang ahas, ay higit pa sa kaya niyang dalhin. Sumabog ang lahat ng galit, sakit, at pagkalito sa loob niya. Naging isang nag-aapoy na puot. Tumayo siya. Dala-dala ang folder. Ang bawat hakbang niya palabas ng opisina ay mabigat. Nakita niya si Hiraya sa sala, masayang nakikipaglaro sa 4 na bata. Ang eksena na dating nagbibigay sa kanya ng kapayapaan
ay ngayon parang isang insulto, isang kasuklam-suklam na pagtatatanghal. Hiraya tawag niya. Ang boses niya ay walang emosyon na mas lalong nakakatakot. Lumingon si Hiraya, isang ngangiti sa kanyang mga labi. Ngunit ang nangiting iyon ay agad na naglaho nang makita ang anyo niya. "Pack your bags," sabi niya. Bawat salita ay isang yelo. "Ano po?" Naguguluhang tanong ni Hiraya. Tumayo ang mga bata. Naramdaman ang biglaang pagbabago sa hangin. Hindi siya sumagot. Sa halip, ibinato niya ang mga litrato sa paanan nito. "Artista ka pala." Isang magaling na artista. Pinulot ni Hiraya ang mga litrato. Ang kanyang mukha ay namutla nang makita ang halik at lalo pang nawalan ng kulay nang makita ang kanyang pag-uusap kay Kael at ang bank statement. Hindi ito totoo," sabi niya. Ang boses ay nanginginig. "Hindi ko kilala ang lalaking yan. Hindi ko alam kung saan galing ang perang yan." "Talaga?" tanong ni Silakbo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. "Ang galing mong magsinungaling. Siguro nga bagay kayo ni luwalhati." Ang huling pangungusap ay isang sampal na hindi nakikita. Nakita ni Silakbo ang sakit sa mga mata nito. Ngunit bulag na siya. Ang nakikita niya lang ay ang sarili niyang sakit, ang sarili niyang pagkawasak. "Pinalalayas na kita," sabi niya. "Pinal." "Daddy, no!" sigaw ni Tala, yumayakap sa binti ni Hiraya. "Huwag po. Mahal namin si Yaya Hira." Hagulgol ni Liwayway, ngunit hindi niya pinakinggan ang mga ito. Hinawakan niya sa braso si Hiraya at marahas itong kinaladkad patungo sa pinto. "Sir, maniwala ka sa akin, pakiusap." Pagmamakaawa ni Hiraya. Mga luha ang dumadaloy na sa kanyang mga pisngi. Ang eksena ay isang masakit na déjà vu ng isang nakaraang akusasyon na sumira sa kanyang buhay. At nangyayari na naman ito. "Lumayas ka sa pamamahay ko at huwag na huwag ka nang magpapakita pa." Sigaw niya, itinulak ito palabas ng pinto at isinara ito ng malakas. Sa labas, bumagsak si Hiraya sa kanyang mga tuhod, humahagulgol. Sa loob, ang 4 na bata ay sumisigaw, nagwawala, tinatawag ang kanyang pangalan. Nakasandal si Silakbo sa pinto, ang kanyang likod ay nakaharap sa gulo. Pinakinggan niya ang pag-iyak ng mga bata. Pinakinggan niya ang mga hikbi mula sa labas at wala siyang naramdaman. O baka naman, ayaw na niyang makaramdam. Maya-maya, tumayo si Hiraya. Kinaladkad niya ang kanyang maleta palayo sa hasyenda. Ang bawat hakbang ay isang paghiwa sa kanyang puso. Nang tumahimik na ang lahat, humarap si Silakbo sa kanyang mga anak. Ang kanilang mga mukha ay puno ng luha at galit. Si Sinag, ang pinakamatapang, ang unang nagsalita. Tinitigan siya nito nang diretso sa mata. Ang kanyang munting boses ay matatag sa kabila ng pag-iyak. "Hindi ka na namin mahal, Daddy," sabi nito. Ang mga salita ay mas matalas pa sa anumang punyal. "Pinalayas mo ang aming Hiraya." At sa mga salitang iyon, sa wakas, may naramdaman si Silakbo. Ang pakiramdam ng tuluyang pag-iisa. Ang Hacienda Silangan ay bumalik sa pagiging isang impyerno. Ngunit hindi na ito ang maingay na impyerno na puno ng sigawan at mga nababasag na gamit. Ito ay isang bago, mas malalang uri ng impyerno. Isang impyerno ng katahimikan. Sa loob ng 3 araw mula nang palayasin niya si Hiraya, hindi nagsalita ang kanyang mga anak. Hindi sila naglaro, hindi sila nag-away. Ang kanilang mga dating masiglang katawan ay naging parang mga maliliit na estatwa. Uupo sila sa hapagkainan, tititigan ang kanilang pagkain at aalis nang hindi ito ginagalaw. Ang kanilang katahimikan ay isang sandata, isang malamig, matalim na patalim na itinutusok nila sa puso ni Silakbo sa bawat sandaling siya'y kanilang tinitingnan. At si Silakbo? Nagkulong siya sa kanyang opisina. Ang mamahaling whiskey
ang naging kanyang kanlungan. Sa dilim, sa gitna ng mga walang lamang bote, paulit-ulit niyang binabalikan ang mga nangyari. Bawat sigaw niya kay Hiraya, bawat luhang pumatak mula sa mga mata nito, bawat salita ng pagmamakaawa na hindi niya pinakinggan, sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na tama ang kanyang ginawa, na siya ang biktima. Ngunit ang huling mga salita ni Sinag ay parang isang sirang plaka sa kanyang isipan. Hindi ka na namin mahal, Daddy. Isang gabi, narinig niya ang mahinang ubo mula sa silid ng mga bata. Nang pumasok siya, nakita niyang nanginginig sa lagnat si Tala. Ang balat nito ay nag-aapoy sa init. Agad siyang kumuha ng bimpo at planggana. Anak, sabi niya, ang boses ay paos dahil sa alak at sa hindi pagsasalita. Sinubukan niyang ipatong ang basang bimpo sa noo nito. Ngunit umiling si Tala, umiiwas sa kanyang kamay. Ang mga mata nito, na bahagyang nakabukas, ay puno ng luha at pagod. Huwag! Bulong nito. Ang boses ay kasing hina ng isang hininga. Ayoko sayo. Si Hira. Gusto ko si Hira. Ang simpleng mga salitang iyon ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang sarili niyang anak, sa gitna ng sakit nito, ay tinatanggihan siya. Hinahanap nito ang taong ipinagtabuyan niya. Ang taong pinaniwalaan niyang isang manloloko. Kung isa ngang halimaw si Hiraya, bakit siya ang hinahanap ng mga anghel na ito? Kinabukasan, habang wala pa ring imik ang lahat, pumasok si Silakbo sa silid laruan ng mga bata. Naghahanap ng kahit anong makakapagpaliwanag sa kanyang naguguluhang isipan. Sa isang sulok, nakita niya ang isang bagay na naiwan. Isang maliit na laruang ibon, yari sa retaso ng tela at sinulid. Gawa kamay. Alam niyang si Hiraya ang gumawa nito kasama ang mga bata. Kinuha niya ito. Simple lang ito. Magaspang ang pagkakatahi, ngunit may kakaibang init. May napansin siyang isang nakausling sinulid malapit sa tiyan ng ibon. Hinila niya ito. Iniisip na sira. Ngunit sa paghila niya, isang maliit na siwang ang bumukas at sa loob may isang maliit na katuping papel. Binuksan niya ito. Nakasulat dito, sa pamilyar na sulat kamay ni Hiraya, ang mga salitang para sa sarili lamang nito. Kahit anong mangyari, huwag kang susuko para sa mga bata. Hindi ito isang liham, ito ay isang paalala, isang panata. Bakit gagawa ng ganitong panata ang isang taong may masamang balak? At doon, isang alaala ang biglang bumalik sa kanya. Isang gabi, noong nagsisimula pa lang si Hiraya, naglakas loob itong magkwento. Naikwento nito na dati na siyang napagbintangan sa isang bagay na hindi niya ginawa sa dati niyang trabaho. Hindi niya ito pinansin noon, ngunit ngayon, ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang gumalaw sa kanyang isipan. Ang perpektong tiyempo ng pagdating ni Doña Amorsola. Ang aksidenteng pagkakahanap sa kahon sa bodega na inutos ng Doña na linisin. Ang folder ng mga ebidensya na isinubo sa kanya nang siya ay nasa pinakamahina niyang estado. Isang malamig na kaliwanagan ang biglang tumagos sa ulap ng alak sa kanyang utak. Napaka-perpekto ng lahat. Napakadali. Siya ay ginamit. Ang kanyang sakit ay ginawang sandata laban sa kanya. Tumayo si Silakbo Valerio. Ang panginginig sa kanyang mga kamay ay nawala. Napalitan ng isang matatag na determinasyon. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa madilim na bintana. Isang lalaking wasak, isang amang bigo, isang hangal na nagpadala sa galit. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, ang talino ng isang negosyante, ang talas ng isang leader, ay muling nagising. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi ang pulis, hindi ang kanyang mga abogado, kundi isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan, isang pribadong investigador na may utang na loob sa kanya. Rico, sabi niya nang sagutin ang tawag, ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may nakakakilabot na lamig.
Kailangan ko ng pabor. Isang malaking pabor. Kahit ano, sir. Sagot ng nasa kabilang linya. Huminga ng malalim si Silakbo. Ang kanyang mga mata ay naging singkit. Ang kanyang panga ay tumigas. Gusto kong imbestigahan mo ang lahat. Lahat. Tungkol kay Doña Amor Solaveles at sa isang lalaking nagngangalang Kael Ilustre. Bawat galaw, bawat transaksyon, bawat kasinungalingan. Gusto kong malaman ang lahat. Ngayon din. 48 oras. Iyon lang ang kinailangan ni Rico. Sa loob ng 2 araw, gumalaw siya ng mabilis at tahimik. At sa ikatlong umaga, habang si Doña Amorsola ay nag-aalmusal na parang reyna sa kanyang kaharian, tumunog ang telepono ni Silakbo. Nasa loob siya ng kanyang opisina. Hindi na siya umiinom. Ang kanyang isip ay matalas at nakapokus habang nakikinig siya sa mga sinasabi ni Rico sa kabilang linya. Bawat salita ay isang pako na lalong nagbaon sa kabaong ng mga kasinungalingan ni Doña Amorsola. Ang DNA test ay peke. Ang laboratoryong nakalista ay wala ng operasyon sa loob ng 5 taon. Ang bank transfer kay Hiraya ay totoo, ngunit hindi iyon galing kay Kael. Iyon ay ang huling sahod. At separation pay ni Hiraya mula sa dati niyang amo. Isang mayamang pamilya na pinagbintangan din siya noon. Isang pamilya na malapit na kaibigan ni Doña Amorsola. At ang pinakamatinding revelasyon, ang pagkamatay ni Luwalhati. Hindi ito atake sa puso habang natutulog. Ito ay isang car accident. Isang aksidente na nangyari sa isang malayong probinsya, hating gabi. At ayon sa police report na sinupil ng pera at kapangyarihan, may kasama si Luwalhati sa kotse. Isang lalaki, si Kael Ilustre, na nagtamulang ng mga minor na pinsala. Sila ay papunta sa airport, may dalang mga maleta, handa ng magtanan. Ang perpektong asawa niya ay namatay habang tinatakasan siya. Pagkatapos ng tawag, umupo si Silakbo sa kanyang silya. Hindi galit ang naramdaman niya. Hindi rin sakit, kundi isang nakakapanghina na pagtanggap. Tapos na ang lahat ng pagluluksa para sa isang multo. Ngayon, oras na para harapin ang tunay na halimaw. Kalmado niyang tinawagan ng kanyang biyenan. Doña Amorsola, sabi niya, mayroon tayong pag-uusapan. Isang family meeting ngayong hapon, dito sa opisina ko. Tungkol saan? Tanong ng matanda. Tungkol sa kinabukasan ng mga bata, sagot ni Silakbo at ibinaba ang tawag. Nang hapong iyon, ang opisina ni Silakbo ay muling naging isang korte. Ngunit ngayon, malinaw na kung sino ang hukom at kung sino ang akusado. Ipinatawag din ni Silakbo si Kael Ilustre. Ang lalaki ay dumating na takot matapos siyang imbestigahan ng mga tauhan ni Rico. Anong ibig sabihin nito, Silakbo? Tanong ni Doña Amorsola, nararamdaman na ang panganib. Hindi sumagot si Silakbo. Sa halip inilapag niya ang isang folder sa mesa. Mas makapal kaysa sa ibinigay sa kanya ng Donya. Unang ebidensya, sabi ni Silakbo, ang boses ay malamig. Isang pekeng DNA result. Gusto niyo bang tawagan natin ang laboratoryong matagal nang sarado? Namutla si Doña Amorsola. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Inilabas ni Silakbo ang isang litrato. Ebidensya numero 2, ang larawan ng dati mong kaibigan, ang dating amo ni Hiraya. Ang pamilyang nagbayad sa kanya ng kanyang huling sahod sa mismong araw na sinabi mong tumanggap siya ng pera mula kay Kael. Kasinungalingan, sigaw ng Donya. Talaga ba? Tanong ni Silakbo. Ang kanyang mga mata ay bumaling kay Kael. O baka gusto mong ikaw ang magpaliwanag, Kael? Ipaliwanag mo kung paano ka binayaran ni Doña Amorsola para magpanggap na may kaugnayan kay Hiraya. Ipaliwanag mo kung paano kanya tinakot na isisiwalat ang lahat ng mga utang mo kung hindi ka susunod. Nanginginig si Kael. Tumingin siya sa Donya, humihingi ng tulong, ngunit wala siyang nakita. Patawad, bulong niya.
Pinilit lang niya ako. Sinabi niya na ililigtas niya ako sa mga utang ko kung susundin ko ang mga utos niya. Duwag! Sigaw ng Donya kay Kael. Ngunit hindi pa tapos si Silakbo. Inilabas niya ang huling papel, ang police report. At ang panghuli, sabi ni Silakbo, ang kanyang boses ay bumaba, puno ng bigat. Ang totoong kwento ng pagkamatay ni Luwalhati. Nang makita ni Doña Amorsoola ang dokumento, nawala ang lahat ng kanyang tapang. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng purong puot at pagkatalo. Bakit? Tanong ni Silakbo. Pagkatapos ng lahat, bakit? At doon, lumabas ang tunay na kulay ng Donya. Ang kanyang pagkukunwari ay nawala, at ang natira ay isang matandang babaeng puno ng pait at galit. Dahil hindi ka nararapat para sa kanya, sigaw nito, ang boses ay basag. Mula pa noong una, alam kong isang pagkakamali ang pakasalan kanya. Kinuha mo ang anak ko, inilayo mo siya sa akin, at nang mawala siya, ang tanging paraan para manatili ang kanyang alaala, ang kanyang pamana, ay sa pamamagitan ng mga batang iyon. Sila ang dapat na sa akin, hindi sa'yo, at lalong hindi sa isang hamak na yaya na walang pinanggalingan. Sa wakas, naintindihan ni Silakbo ang lahat. Hindi ito tungkol sa pagprotekta sa alaala ni Luwalhati. Ito ay tungkol sa kontrol, tungkol sa kapangyarihan, tungkol sa isang pag-ibig na makasarili. Tumayo si Silakbo. Tapos na ang lahat. Tinitigan niya ang babaeng minsan niyang tinawag na ina. Wala ka ng anumang karapatan dito, sabi niya. Ang bawat salita ay pinal. Sa mga bata, sa pamana ni Luwalhati, sa bahay na ito, tapos na tayo. Tumalikod siya kay Kael. At ikaw? Umalis ka na at huwag ka nang babalik. Kinaladkad ng mga guwardiya palabas ang nagmamakaawang si Kael at ang sumisigaw na si Doña Amorsola. Nang sa wakas ay bumalik ang katahimikan, si Silakbo ay naiwang mag-isa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang pag-iisa ay hindi na puno ng galit o sakit. Ito ay puno ng kalinawan. Alam na niya ang kailangan niyang gawin. Alam na niya kung sino ang kailangan niyang balikan. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan. Hindi na niya inintindi ang kanyang kasuotan o ang kanyang magulong buhok. May isang tao siyang kailangang habulin. May isang pamilya siyang kailangang buuin. Habang pinahaharurot niya ang sasakyan papalayo sa hasyenda, isang pangalan lang ang paulit-ulit na sinasambit ng kanyang isipan, ng kanyang puso, ng kanyang buong kaluluwa. Hiraya. Ang bayan ng pag-asa ay isang lugar na nabubuhay ayon sa pangalan nito. Simple lang ang mga bahay, masigla ang mga tao, at ang hangin ay sariwa. Para kay Silakbo Valerio na sanay sa malamig na karangyaan ng syudad, ang lugar na ito ay parang ibang mundo. Isang mundong mas totoo. Halos isang oras siyang nagpaikot-ikot, nagtatanong sa bawat taong makasalubong. Ang kanyang mamahaling sasakyan at gusot na damit ay agaw pansin. Pamilya Lagdameo po, yung anak nilang si Hiraya? Tanong niya sa isang matandang nagwawalis sa tapat ng isang maliit na tindahan. Ngumiti ang matanda. Si Hira. Andun lang sa bahay nila, iho. Dulo ng kalye na yan, yung bahay na may maraming tanim na gumamla. Nagpasalamat si Silakbo at dahan-dahang iminaneho ang sasakyan. Huminto siya sa tapat ng isang simpleng bahay na kahoy na papalibutan ng mga bulaklak. Sa may bintana, nakita niya siya. Si Hiraya, nakaupo sa isang silyang tumba, nagbabasa ng libro, ang kanyang mukha ay payapa. Sa isang sandali, nag-alinlangan si Silakbo. Anong karapatan niyang guluhin ang kapayapaang ito? Siya, na siyang sumira sa mundo nito. Ngunit ang alaala ng kanyang 4 na anak na naghihintay sa kanya ay nagbigay sa kanya ng lakas. Huminga siya ng malalim at bumaba ng sasakyan. Narinig ni Hiraya ang tunog ng mga yabag. Nag-angat siya ng tingin
mula sa kanyang libro at ang kapayapaan sa kanyang muka ay napalitan ng pagkagulat. Ibinalik niya ang kanyang tingin sa libro na para bang isa lang siyang masamang panaginip. Hiraya, tawag ni Silakbo. Ang boses ay paos. Hindi ito sumagot. Hira, pakiusap. Lumapit siya hanggang sa makatayo sa harap ng bakod na kawayan. Kailangan nating mag-usap. Dahan-dahang isinara ni Hiraya ang libro. Tumayo ito at humarap sa kanya. Wala na ang takot sa mga mata nito. Wala na ang awa. Ang naroon ay isang malamig na pader ng sakit. Wala na tayong dapat pag-usapan, Mr. Valerio. Sabi nito, sinabi mo na ang lahat ng kailangan mong sabihin. Mali ako. Sabi ni Silakbo, ang mga salita ay hirap na lumabas. Mali ako sa lahat. Isa akong hangal. Isang duwag. Nabulag ako ng sarili kong sakit at hinayaan kong gamitin yon ng ibang tao para saktan ka. Para saktan tayong lahat. Hindi kumibo si Hiraya, ngunit nakita ni Silakbo ang bahagyang panginginig ng mga labi nito. Alam ko na ang lahat. Pagpapatuloy niya. Tungkol kay Doña Amorsola, tungkol kay Kael, tungkol sa lahat. Isinuko niya ang lahat ng kanyang pride. Walang anumang salita ang sapat para sabihin kung gaano ako nagsisisi. Pero nandito ako para humingi ng tawad. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa kanila. Kinuha niya ang kanyang telepono at pinindot ang video call. Itinapat niya ito kay Hiraya. Sa screen, lumitaw ang 4 na malungkot na mukha. Hira? Bulong ni Tala. Yaya Hira, bumalik ka na po. Umiiyak na, sabi ni Liwayway. Sorry po, Daddy. Sorry po, Yaya Hira. Sabi ni Dalisay. Ang kanyang mga mata ay namumugto. Si Sinag, ang pinakamatigas sa kanila, ay tumingin lang. Ngunit sa mga mata nito ay naroon ang isang pakiusap na hindi kayang bigkasin ng kanyang bibig. Sa pagkakita sa mga bata, sa wakas ay bumagsak ang pader na itinayo ni Hiraya. Ang mga luha na matagal niyang pinigilan ay sunod-sunod na pumatak. Winasak ko ang pamilya natin, Hiraya. Aminado ni Silakbo. Ang kanyang sariling mga mata ay nagsisimula na ring mamasa. Pakiusap, tulungan mo akong buuin ulit ito. Ilang sandali ang lumipas sa katahimikan. Pagkatapos, dahan-dahang lumapit si Hiraya sa may tarangkahan. Binuksan niya ito. Isang simpleng kilos, ngunit para kay Silakbo, iyon na ang pinakamahalagang paanyaya sa buong buhay niya. Makalipas ang ilang buwan. Ang Hacienda Silangan ay muling napuno ng buhay, ngunit hindi na ito ang buhay na pilit at perpekto. Ito ay isang buhay na masaya, magulo, at totoo. Sa hardin, si Hiraya ay nagtuturo sa 4 na bata kung paano magtanim ng mga sunflower. Ang mga dating rosas ni Luwalhati ay nandoon pa rin. Ngunit ngayon, ay may mga kasama na silang mga bagong bulaklak na sumisimbolo sa isang bagong simula. Lumapit si Silakbo sa kanila. Hindi na siya ang malungkot at malamig na lalaki. Ang kanyang mga ngiti ngayon ay abot tenga, lalo na kapag pinapanood niya ang kanyang pamilya. May sorpresa kami sa'yo, sabi niya kay Hiraya. Nagtinginan ang mga bata at ngumiti. Lumapit sila kay Hiraya at isa-isa, may inilabas sila mula sa kanilang likuran. Mga hibla ng damo na maingat na tinirintas. Pinagsama-sama nila ito. Lumuhod si Silakbo Valerio sa harap ni Hiraya Lagdameo sa lupa sa gitna ng kanilang hardin. Hindi siya mayaman at makapangyarihang CEO sa sandaling iyon. Isa lang siyang lalaking nagmamahal. Kinuha niya ang maliit na singsing na gawa sa damo mula sa kamay ng mga bata. Hiraya, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Hindi ako perpekto, at ang pamilyang ito, hindi rin perpekto. Marami tayong sugat, marami tayong pagkakamali. Pero sa'yo ko natutunan na ang tunay na pamilya ay hindi tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa pagpili, sa pagpiling manatili, sa pagpiling magpatawad, at sa pagpiling magmahal araw-araw.
Itinaas niya ang singsing na damo. Wala itong diamante, madali itong malanta, ngunit ito ang simbolo ng pamilya natin. Isang bagay na binuo mula sa mga simpleng piraso, pinagtibay ng pagmamahal. Hiraya Lagdameo, ang aking Hiraya, ang aking pag-asa. Pakasalan mo ako. Piliin mo kami. Piliin mo ako. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa mga pisngi ni Hiraya. Ngunit ngayon, ito ay mga luha ng kaligayahan. Tumingin siya sa 4 na bata na nakatingin sa kanya ng may pag-asa at pagmamahal. Tumingin siya sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Iniaalay ang lahat-lahat sa kanya. Dahan-dahan siyang tumango. Oo, bulong niya. Oo, Silakbo. Pinipili ko kayo. Isinuot ni Silakbo ang singsing na damo sa kanyang daliri. Perpekto ang sukat. Pagkatapos ay tumayo siya at niyakap ito ng mahigpit. Ang 4 na bata ay nagsigawan sa tuwa at yumakap sa kanilang mga binti. Bumubuo ng isang masikip, magulo, at perpektong bilog ng pagmamahalan. Ang halik nila, sa gitna ng hardin, sa ilalim ng sikat ng araw, ay hindi na puno ng pagnanasa o sakit. Ito ay isang halik ng kapayapaan, isang halik ng pasasalamat, isang halik na nangangako ng isang bagong simula. At dito po nagtatapos ang kwento ni na Silakbo at Hiraya. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat kabanata, sa bawat pagpatak ng luha, at sa bawat mumunting tagumpay ng ating mga bida. Ang samahan ninyo ang nagbigay buhay at kulay sa kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kanilang kwento, saksi ako sa bigat ng pasanin ni Silakbo at sa hindi matatawarang katatagan ni Hiraya. Saksi ako sa kung paano kayang wasakin ng kasinungalingan ang isang tao at kung paano rin ito kayang buuin muli ng wagas na pagmamahal. Hindi madaling isalaysay ang sakit, ngunit kinakailangan upang maipakita kung gaano katamis ang paghilom. Sana po, sa kwentong ito, ay naiwan sa ating mga puso ang isang mahalagang aral, na ang tunay na pamilya ay hindi laging nagsisimula sa dugo, kundi sa pag-ibig na pinipiling ipadama at ipaglaban araw-araw. Ito ay isang paalala na laging mayroong pag-asa, mayroong hiraya kahit sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay. Hanggang sa muli, ako po ang inyong tagapagkwento, na laging nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Ano po ang pinakapaborito ninyong eksena o ang aral na inyong natutunan? Ibahagi nyo naman po sa amin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ang nagsisilbing inspirasyon sa aming mga susunod na likha.